Ako po si Maya, taga-Bukiran ng Kulasi, sa May Panay. Ang kwentong ibabahagi ko ay base sa personal kong karanasan. Noong panahon nito kung saan namamayagpag ang cellphone. Basta papasok na ito sa taong 2000. Kapag may phone ka, sikat ka ng mga panahon na ito. College student ako sa isang pampublikong paaralan sa Iloilo. Sophomore na ako noon. Yun yung mga sandaling dito ko naranasan ng kahila-hilakbot na pangyari. Madalas akong pumuslit sa gym. Nasa tapat yun ng CAS building. Itong best friend kong si Sandra ay kumikerending sa isang lalaki na talagang halos lahat ng mga babae sa CAS building hinahangaan. Si Donnie. Sinabi ni Sandra na nagkakagusto daw sa akin itong si Donnie. Nang regards pa nga umano nang mapadaan ito sa tambahin nito. Nakesyo yung babae daw na may mahabang buhok. Ako daw yun. Hindi ko alam kung totoo ba. Hindi naman kasi ako kagandahan Wala akong tiwala sa wangis ko. Pero confident ako sirsat bilang babae. Hanggang sa isang hapon habang papauwi ako noon. Bigla akong sinabayan ni Donnie. Nagkasalubong ang mga tingin naming dalawa. Ngumiti ito at sinabing regards daw sa akin. Aba syempre ako naman nun tuwang-tuwa. Pero hindi ko pinapakita sa lalaki gawa ng baka mag-take advantage. Medyo makapal ang mukha ko ng mga panahon na yon. Pero yun po yung totoo. Ngumiti lang ako tapos tumango. Pero hindi ako nagsalita. Yumuko tapos nagkunwaring may dinudukot sa bag habang hinihinaan ko ang paglalakad nun. Pero akalain mo ba naman Sir Seth na humina din ang paglalakad nito? Hiyang-hiya tuloy ako lalo nang tuksoin ako ng mga kakilala ko doon. Sabi ni Donnie kung papayag ba umano ako. May hiking na magaganap. Isasama ako noon. Kasama daw si Sandra tapos ang iba pang mga classmates ko. Sabi ko paanong nagkaroon ng ganoong plano nang wala man lang umuugong na balita. Nabigla ako kasi nga wala akong alam dito Matagal-tagal na talaga may plano nung pang first sem pa. Ako hindi ko din alam Inibitahan lang ako. Ayon sa hiking plan, pupuslit daw sa bahay nung nadisgrasya sa motor. Sa may bandang maasin daw. Sama ka Wala bang sinabi sa'yo si Sandra? Kayo naman yung magkakasama, di ba? Matagal niya na rin alam ang hiking Napatulala ako. Para bang nakaka-offend gawa ng kaibigan ko si Sandra. At may gala pala ito. Hindi man lang sinabi sa akin pero sa kabila ng lahat, hindi na ako nagbigay ng komento. Kako na lang kay Donnie pag-iisipan ko. Tumango ito tapos kumindat sa ngiti nun. Langyang yan. Kinilig ako. Para bang kinikiliti ang ano ko. Basta, alam niyo na yon. Itong si Sandra, magkakalapit lamang ang boarding house namin. Mga nasa 2 kanto. Pinuntahan ko ito matapos kong maghapunan. Nga pala, since high school, magkalapit kami sa isa't isa. Taga-bukid ito ng Kulasi. Siya pa ang dahilan kung bakit nag-aral ako sa eskwelahan yun. Dapat sa Kalibo ako pero dahil nga sa kanya, pinili ko na lang na sa Iloilo. Kilalang kilala ko ito. Minsan nga lang may pagka-weirdo. Sanay naman na ako doon pero hindi ako makapaniwala na wala man lang siyang sinabi patungkol dito sa magaganap na hiking. Ito ang sadya ko sa kanya noon. Ang tanungin ito. Nang makarating ako sa boarding house, isang tawag lang bumungad kaagad sa may bintana. Nasa tabi lang ito ng maliit na kalye na inuupahan niya. Bale looban yun tapos nasa kaliwang parte ang pasilidad. 2 palapag at ang silid. Nasa itaas. Nakabungad sa may kalsada. Kinawayan ko yun at bumaba naman ito. Walang ano-anong sinabi ko kung bakit siya nagkukubli sa akin. Tanong pa kung ano ba yon. Sinabi ko na inaya ako ni Donnie ng hiking. Nakasama si Sandra at may iba pa na matagal na itong plano at matagal niya ring alam nun. Hindi kaagad nakakibo si Sandra.
Para bang may mamumutawi na sa bibig nito pero nag-aalangan lang yon. Hanggang sa napansin kong para bang nainis pero biglang nagbagong demeanor. Tumawa-tawa, tapos sinabing nakalimutan niya daw. Pero malikot yung mga mata niya. Dito ay mabilis kong nabasang nasa loob ng isip niya. Siguro ayaw niya ako makasama pero ang tanong, bakit? Sabi ko di bali na lang, kailan nga ba yung hiking? Tsaka napakalayo nun. Sagot niya, sa susunod na linggo daw, may ambangan pa nga. Para ito sa nadisgrasyang estudyante. Tinanong niya ako kung sasama daw ba ako noon. Ang sagot ko, hindi pa ako sigurado. Pero parang namimilit si Donnie. Sinabi ni Sandra na wag na lang daw akong sumama. Siya nga daw ay hindi. Pinag-iisipan niya rin. Niyaya niya akong umakyat sa maitaas at tinanong kung kumain na. Sinabi kong kakatapos ko lang kumain nun. Nakakahalata na talaga ako, Sir Seth. Duda ako na itong si Sandra. Ito talagang may gusto sa lalaki tapos tinutulak niya lang sa akin nun. Sabi ko ay hindi din ako magtatagal. Na may gagawin ako noon tapos dadalaw din ang kuya ko para sa paghatid ng allowance. Isang beses lang kasi akong umuwi sa loob ng isang buwan. Malayo din kasi ang amin. Ganon din naman si Sandra kaso pabor sa kanya gawa ng nagtatrabaho ang kanyang ate sa Iloilo. Kasama niya nga ito sa silid niya. Umalis ako. Maraming araw ang lumipas. Pangiti-ngiti si Donnie sa akin. Madalas yun lalo na kapag nagkakasalubong kami. Ito namang si Sandra para bang laging galit pero hindi ko na pinagtutuunan ng pansin. Tingin ko nagsiselos tong kaibigan ko eh. Sa hindi ko inaasang pagkakataon, isang umaga, pagkatapos ko ng unang subject ay inabangan ako ni Donnie. Sa may hallway ito palabas ng building. Bale, papasok na yun ng gym tapos may inabot siya sa akin. Nakarap ito tapos parang kahon na paba. Tinanong ko kung ano ito. Sabi ni Donnie, sa boarding house ko na lamang daw buksan. May mga nilagay na siyang pamantayan sa kung paano daw gamitin ang ibinigay niya. Bukod dun, may iba pa. Dagdag ni Donnie ay sorpresa niya raw sa akin yon. Nilagay ko lang muna sa bag ko yan sabay sabing salamat. Nagmamadali din kasi ako noon gawa ng may paghahandaan pa ako sa susunod na subject. Pagkaalis ko ay nakita ko si Sandra na nakatingin. Walang emosyon ang mukha nito. Titig na parang wala. Kinawayan ko. Doon na itong ngumiti. Sumabay sa akin at nagtanong kung ano ba daw ang binigay ni Donnie. Kako hindi ko pa alam. Basta hindi pa pinapabuksan ni Donnie. Sa boarding house na lamang daw. Ayon naman kay Sandra ang OA ko daw noon, tanong niya. Bakit? Hindi ba daw pwedeng buksan na lang kaagad noon? Pagkatapos niya magsalita ay ngumiti ito tapos humiwalay na ito ng landas sa akin. Kumpirmado, Sir Seth. May gusto nga itong best friend ko sa lalaki. Gusto ko siyang kausapin pero obvious naman na tatarayan lamang ako nito. Gaya ng sinabi ko ay kilala ko si Sandra. Gabi na nung umuwi ako. Sumaglit pa kasi sa parke. Nakikipagpulong kasama ng mga kaklase sa isang proyekto. Hindi ko alam na inaantay pala ako ni Sandra. Sinalubong ako nito at ibang-iba ng aura nito. Yung tipong maamaw mukha tapos biglang nagwika ng pasensya na daw sa naging reaksyon niya noong mga nagdaang araw. Meron lang daw siyang problema. Alam niya umano na dama ko ang ugali niya. Sabay sabing, iwasan ko daw si Donnie. Siyempre nagulat ako pero nagtanong muna ako sa problema niya kung ano yon. Baka kasi dahil ito kay lalaki. Pero ayon sa kaibigan ko, nagkasakit daw ang tatay niya. Nasa malubhang kalagayan nito noon pero sa ngayon, nagamot na sa ospital. Kung mapapansin ko daw ay parang wala siyang gana kamakailan. Pero nang malaman niyang ayos ng tatay niya, doon na gumaan ang kanyang pakiramdam. Nakikinig lamang ako sa kanya. Inaantay ko noon na makakita ng kakaibang reaksyon kasi nga
Hindi pa ako kumbinsido sa sinasabi niyang may sakit ang tatay niyang si Mang Hidalgo. Malakas naman yun eh. Isang manguhilot. Pero seryoso si Sandra. Hanggang sa inulit niya ang mungkahi na iwasan ko daw si Donnie. Dito na ako sumabat. Kamakailan lang itinutulak niya ako sa lalaki tapos napansin kong parang nagbago yung ugali niya. Nagduda pa ako noon na baka may gusto din ito kay Donnie pero bakit niya pinapaiwasan sa akin? Prangkahan ko talagang sinabi yan sa kanya. Ang sagot niya, iwasan ko lang umano. Wala daw siyang tiwala sa lalaki. Matagal niya na umanong alam yung hike-hike na yan pero wala naman talaga siyang plano. Kaya hindi na niya umano sinabi sa akin nun. Sabi ko, sandali. Papanong wala siyang tiwala dito sa lalaki? Sabi ko linawin niya kasi naguguluhan nga ako nun. Kung ano ba talagang totoo. May gusto ba siya dito o wala? Sinabi naman ni Sandra na sino bang hindi magkakagusto dito sa Doning ito. Malakas ang karisma. Natural lang na humanga. Pero hanggang doon lang. Iba umano. May iba umano sa binata. Hindi pa alam ni Sandra pero may nararamdaman siyang masama. Ganun lang daw kadali ang paglapit nito sa kanya nang wala man lang abiso tsaka lumapit din kagad si Sandra sa akin noon. Hindi daw ba ako nakakahalata? Sinabihan pa ako ng kaibigan ko na ito kung nagdududa ba daw ako na aagawin niya ang binata. Hindi daw. Ayon pa sa kanya ay wala umanong magkakagusto sa mukha niya. Sa akin umano gawa ng maitsura ako pwede pa. Sabi ko naku naman Sandra, hindi ko na siya maintindihan. May parte sa akin na naniniwalang may gusto si Sandra dito sa lalaki. Hanggang sa iyon sabi ko isang tabi na lang namin. Baka ito pa yung pag-aawayan namin nun. Kung ano man yung kinababahala niya, huwag siyang mag-alala. At alam kong ginagawa ko. Gawa ng kapag ang lalaki may gusto talagang humahanap ng paraan. Na ganun sila. Doon ko sinabi kay Sandra na sumama kami ng hiking. Nasasama ako, kaya sasama din siya. Hindi siya nagsalita kaagad nun. Tumitig muna ito ng matagal sa akin. Gulong-gulo ang isipan ko nun. Siguro kahit sino ang malagay sa sitwasyon ko. Kaya nga sinasakyan ko na lang si Sandra nun. Kung ano man ang motibo ni Sandra at layo sa lalaki, titingnan ko. Kahit ang totoo, tinatamaan na din ako ng gusto doon kay Donnie. Nagiwalay kami ng landas pagkatapos nito. Nang mapadaan na sa iskinita patungo sa inuupahan ni Sandra. Nang makarating naman ako sa amin kaagad kong binuksan ang binigay sa akin ni Donnie. Aba Sir Seth. Cellphone. 6110. Bagong-bago, kumpleto, may SIM, may nakalagay na sulat sa isang papel. Numero ni Donnie ito at mga pamantayan. Kapag ginamit ko yung cellphone, humanap daw ako ng signal gawa ng mahirap ang signal. I-text ko daw siya. Tuwang-tuwa ako nun. Hindi ko lubos sa kalain na yun ang ibibigay niya. Naiisip ko noon na baka mayaman itong si Donnie. Kapag kasi may cellphone ka sa panahong yun, sosyal ka talaga. Pinindot-pindot ko yun. Pinapamilyar ko ang bawat key sa icons. Hanggang sa matagpuan ko yung message. Dito na ako nag-text sabay click at type sa number ni Donnie. Pero walang reply. Para akong bata. Napuyat pa ako dahil nga inaantay ko talagang pagsagot niya. Sabi ko salamat doon pero wala Magpaganon pa man ay hindi mapantayan ang pagkatuwa ko sa mga panahong yun. Tinago ko. Dala ko ito pero hindi ko inilalabas. Baka isipin na makakita na pobreng hilason ako. Parang hindi naman kasi bagay sa akin na magkaroon ng ganon. Hanggang sa iyon, nagkita kami sa eskwela ni Donnie. Tapos yung pinersonal ko ng pasasalamat. Nag-text ako sa kanya pero wala namang sagot nun. Ang sabi niya ay nahirapan daw ito sa signal. Nawawala-wala umano. Kaya hindi niya nalang binuksan ang sa kanya. Itong cellphone ay padala ng ate niyang nasa abroad. 3. Tag-iisa silang magkakapatid kaso
Wala namang hilig yung nakakatanda sa kanila kaya hiningi niya na lang. At ito na nga, ibinigay sa akin. Mamayang gabi daw sa text na lang kami mag-usap. Baka may mahanap na siyang spot na may signal. Kapag naalala ko ito ngayon, natatawa ako eh. Totoo naman talaga. Mahirap ang signal noon kahit nasa syudad pa. So ayun na nga. Nangliligaw sa akin si Donnie. Doon lang sa text na nagmumukha na akong timang dahil ang tagal ng bawat ugnayan. Kada text mga halos kalating oras bago may sagot eh. Bagamat nangliligaw ang lalaking ito ay hindi ako nagpakita ng kahinaan. Ultimong pagpaparamdam. Ginamit ko talaga ang dignidad ko noon. Gwapo yung lalaki at baka kuwan lang yung gusto nito sa akin eh. Yung kuwan. Basta alam niya na yun kasi nga baka pag sinabi ko magkaroon tayo ng problema sa YouTube eh. Alam mo na yun, Sir Seth. Basta iring kong yun. Baka yun ang gusto niya. Habang tumatakbo ang araw ay paniabiso sa akin ni Sandra na ipagpatuloy ko lang ang wag lumapit kay Donnie. Pero ang hindi niya alam, may ugnayan pala kami sa cellphone. Kahit ang kupad pero nagtsatsaga ako noon. Hanggang sa malapit na noon ng hiking, hinaya ko muli ang kaibigan ko. Pumayag si Sandra. Sasama daw siya. Alam niyang sasama ako kasi nga mahilig naman ako sa gala. Pero itong pagsama niya ay hindi para sumaya, kundi para umano bantayan ako noon. Diyos mio, nasobra naman itong si Sandra. Kahit na halata namang type niya rin talagang lalaki. Gaya ng sinabi ko ay sinasakyan ko na lang. Lumalabas na plastika na lamang kami noon tapos isang love triangle ito. Pero mas lamang ako gawa ng ako ang type ng lalaki. Ang yabang ko nun. Araw ng Biyernes, nagkita-kita ng lahat ng sasama. Sa gym lang. Tapos kinolektang ambag para sa pagtulong doon sa nadisgrasyang estudyante. Naputol kasi yung dalawang paa nito eh. Hindi ko alam kung sino ang may pakana ng hike na ito pero naniniwala ako na yun yung mga kaibigan lang din ni Donnie. Nagsisinungaling si Donnie sa akin na kesyo inaya lang siya. Pero pakiramdam ko talaga, parte siya ng pagpaplano. Gawa ng ito naman ang laging nag-aabiso na malapit ng hiking nun. At tinatanong na sa kung sino ang mga sasama. Dapat daw sumama din ako. Tapos yun, napag-usapan sa gym na bukas alas 7 ng umaga. Magkikita-kita kami sa terminal. So ayun na nga, naganda na ako noon kinagabihan. Pero bigla namang dumating itong si Sandra sa inuupahan ko noon. Ayon sa kanya, doon daw siya matutulog. May dala na itong mga gamit. Para bang baon niya yun sa pagtungo sa lugar kung saan kami mag-hike. Tumango ako, kako bakit hindi? Tinulungan niya ako sa paghahanda pero ang tahimik niya. Para bang balisa tapos binabagabag ang mukha niya. Panay tingin nito sa akin pero kapag tinititigan ko naman yumuyo ko. Tinanong ko siya kung anong problema. Pero mahina lang nitong sinasabi na masaya lang daw siya. Sabi ko kilala ko siya. Sabi niya wala umano. Tapusin na lamang umano namin yung pag-aasikaso na makapagpahinga na maaga. Pagkatapos maganda ay kumain kami. Ganun pa rin siya tahimik. Tapos kapag hindi kinikubuan ay hindi din kumikibo. Hindi ko na nakakalkal itong ugali niya. Nakakapanibago. Weirdo siya pero minsan lang naman yun. Pero nitong mga panahon nito para bang may bipolar. Sasaya tapos magiging malungkot ang mukha niya. May pagkakataon pang galit na hindi ko alam kung bakit. Hindi ko din matukoy kung patungkol ba kay Donnie. Basta, ang gulo ni Sandra. Itong inuupahan ko, sa likod ito ng tirahan ng landlady nun. Inagawan ng 2 maliliit na silid tapos pinaupahan. Mag-isa lang ako sa silid. Pang-isahan din naman kasi ito. Pero kakasya kami ni Sandra kapag doon siya matutulog. Sa kabilang silid ay walang umuuko pa. Meron dati at lalaki yun kaso ang manyak. Naninilip palagi sa akin kaya yun sinumbong ko sa landlady. Pinalayas. Nang magpapahinga na sana kami noon ay nagpaalam sa akin si Sandra na aalis muna siya.
Nagtaka ako gawa ng siya pang nag-abiso na tapusin kagad yung paghahanda na makapagpahinga na. Tapos aalis pa. Ika pa niya, wag ko na lang daw isarang pinto gawa ng babalik naman siya kaagad. May pupuntahan lang. Kako isasara ko kasi nga baka pasukin pa ako eh. Madalas nakapanti lang talaga ako matulog nun. Bukas pang ilaw. Inabot ko sa kanyang susi. Siya na lang magbukas kapag bumalik na siya. Tumango ito tapos lumisan na. Medyo kakaiba talaga itong ugali ni Sandra noon. Pabago-bago pero pilit kong iniintindi gawa ng matagal ko na itong kaibigan. Bago ako matulog, syempre nagpahid ako ng lotion. Wala kasi akong kumot tapos may mga lamok. Buong katawan. Pagkahiga ko, Sir Seth, hindi ko alam kung bakit tila may kung anong nararamdaman akong kakaiba. Nagtayuan ng mga balahibo ko bigla. Napaka-weirdo. Kasunod naman noon ang tila ba may paparating na ulan. Umilinsangan eh. Siguro hindi nakaila sa inyo ang ganitong presensya. Karaniwan na ito kapag may nilalang na gumagala. Pero sa mga puntong yun ay wala pa akong idea. Binuksan ko ang bintana para kahit papano'y makapasok naman ang hangin. Hanggang sa biglang tumunog yung cellphone. Message galing kay Donnie. Good night daw. Magkita daw kami bukas. May pahabol pa ito na ang bango ko daw palagi. Napakunot ang mukha ko. Papanong mabango? Hindi naman kami halos nagdidikit kapag nag-uusap kasi nga iniiwasan ko nun yung publicity. Gaya ng sabi ko ay kilala si Donnie. Nahiya ako na baka tuksuhin pa at makarinig ng hindi ko magugusto ang mga litanya. Hindi ako nag-reply. Nilagay ko sa ilalim ng unan yung cellphone. Maya-maya, napasimangot ang mukha ko. Paano ba naman kasi? Ang bantot. May amoy na para bang basta napakabaho eh. Parang panis na buwan ng dalaw. Ganun. Gusto kong isara ang bintana pero magiging kulob naman ang loob. Kaya naman tinitiis ko lamang ito. Tinakpan ko na lang ng una ng mukha ko. Pero may kumatok. Malakas na pagkatok na para bang galit. Mabilis akong bumangon habang banas na banas nun. Sabi ko, sino yan? Napakalakas mong kumatok. Nasa gilid lang naman yung higaan ko. Pero sa kabila ng pagsabi kong yon ay walang tumutugon. Kung kaya't pinili kong bumalik sa pagkaiga. Akala ko anak ng landlady na may sa pagkasaltikang utak. Bata tapos mahilig manggulo yon. Pero nagtataka ako gawa ng malalim na gabi na yun eh. Kumbaga, ayun, nanggugulo ito pero kapag kararating ko lang, hindi yung ganung gabing-gabi na. Bumuntong hininga ako. Hinayaan ko lang yon. Itong samyong hindi ko mawari kung ano ay parang nasanay ng ilong ko. Nung napapaidlip na ako, nakarinig ako ng tatlong magkakasunod na huni ng tuko. Yung tipong parang napakalaking tuko yon. Nakakairita yon. Pagkatapos nito ay nakarinig naman ako ng animoy agos ng tubig. Yung parang dumadagayday sa ilog. Ganun na ganun. At pakiramdam ko ay nasa gilid lamang ito ng silid ko. Muli akong bumangon. Sinilip ko sa bintana na pabor sa likod pero wala naman akong ibang nakikita kung hindi ang bakod na barbed wire at mga damo na nakausli dito. May ilaw sa likod. May kanal dito pero sinadyang lagyan ng ilaw gawa ng yun ang reklamo ko noon na may naninilip. Hanggang sa may kumatok ulit. At sa pagkakataong ito mahina na. Kasabay naman noon ang boses ni Sandra. Dumating na daw siya pakibuksan ng pintuan. Siyempre bumusangot yung mukha ko. Bakit niya ako inuutusan idala niya naman ang susi noon? Sa kabila ng lahat ay hindi na ako nagbigay ng komento. Bumaba ako ng higaan at pihit sa trangkador. Pagkabukas ko sa pintuan, wala naman doon si Sandra. Paglingon ko sa kanan banda,
na kung saan ito na ang susunod na silid tapos kusina ng landlord. Wala ding tao. Maliwanag din nun eh. Pati dito may ilaw. Sabi ko kung binibiro ako ni Sandra ay hindi magandang tiyempo kasi wala ako sa mood. Pero walang lumitaw na Sandra. Umabante ako at tinanaw ko sa unahan. Kumbaga, sa kabilang bako dito, may kamalig doon na maganda ang pagkagawa. Guod ito na may pawid na kulubhayang nakawayan. Makintab gawa ng may varnish. Wala din akong nasisilayang tao doon. Pabalik na sana ako noon nang bigla na lamang namatay ang ilaw. Napaigik talaga ako noon sabay tabon sa bibig ko. Dahil nga baka makadistorbo ako noon. Akala ko, brown out. Pero paglingon ko sa may bandang daanan na patungong kalsada, umaamag naman doon. Mabilis akong naglakad. Papasok na ako sa silid ng may nabangga ako na animoy. Nakaharang sa landas ko noon. Kinakapa-kapa ko ito hanggang sa mapansin kong tila tao na may katangkaran. Mabaho yun. Kako sino siya? Hindi ko kasi maaninag buhat nang nabigla talaga ang mga mata ko sa pagkamatay ng ilaw. Pero hindi ito nagsalita. Bigla ako nitong hinablot sabay kaladkad patungo sa may madamuban na. Napasigaw ako noon pero sinakal naman ako dahilan para wala nang boses na lumabas sa bibig ko. Kitang-kita ko yung mukha niya. Yung mga mata niya purong itim lang. Tinamaan ito ng banahag. Pilit akong nagkumawala hanggang sa nakalas ang kamay nito sa pagkakasakal sa akin. Kasabay naman noon ay nagbukas ang ilaw. Sa mga sandaling ito mas naging malinaw na sa akin. Parang impakto ito. Humihingi ako ng tulong. Hanggang sa nagbukas ang pinto sa kusina ng bahay at lumabas yung matandang babae. Tumakbo ako ng mabilis sa kanya sa bayakap nun. Kako may halimaw. Sabi naman ito'y nasaan umano. Kako nasa likod. Kinaladkad ako. Kumuha ng pamalo itong mata ng babae at tinungo ang likod pero bumalik ito kaagad at sinabing wala naman daw. Napakaingay ko umano. May nervyos pa naman siya. Kako may halimaw talaga eh. Pero umiling lang ang landlady at sinabing baka guni-guni ko lang. Matulog na daw ako kasi nga malalim na gabi na. Sinara nito ang pintuan. Ako naman ay dali-daling pumasok sa silid ko. Nangangatog ang katawan ko, Sir Seth. Sinara ko ang bintana at tinarangan ko pa ang aparador na maliit ang pinto. Napapamura ako kako sa sarili ko. Aswang ata ang ganon. May patalim ako pero maikli lang eh. Nasa cosmetics bag ko. Pambalat na mangga. Pero kinuha ko yun na talagang tangan-tangan ko ito. Nakikiramdam ako at baka naririyan lang. Hindi ko lubos maisip ang mga pangyari. Ang lakas niya. Kung nagkataon na hindi ako nakawala ay tiyak may kalalagyan ako nun. Mahapdi pang leg ko nun. Pagkapa ko sa may bandang batok, may sugat pero maliit lang. Natatabunan ng buhok ko. Maya-maya may kumatok ulit pero hindi ko na binuksan. Maski boses pa ito ni Sandra. Paulit-ulit ang pagkatok at sabi niya ay nabuksan niya na ang trangkador pero hindi niya matulak ang pinto. Hindi talaga ako nagsalita nun. Hanggang nagtanong na kung ano bang nangyari sa akin. Hindi ako kumibo. Tinulak niya ang pinto ng persahan. Dito na ako sumigaw. Kako papatayin ko siya kapag may ginawa itong hindi maganda sa akin. Sumilip sa siwang si Sandra. Napatulala ako noon tapos mabilis niyang inusog ang aparador. Sabi ko sa kanya may aswang kanina. Kamuntikan na akong kainin. Akala ko siya gawa ng kaboses niya. Hindi siya kaagad nagsalita. Kinuha niya muna ang patalim na hawak ko at hinapuhap ang likod ko. Kumuha ito ng tubig at pinainom sa akin. Tinanong niya ako kung anong nangyari. Kinuwento ko sa kanya yon.
Tumingin sa bintana itong si Sandra. Tumayo, sumilip sa likod. Ilang mga sandali ay lumabas ito. Pagkabalik ay sinabing nagsasabi daw ako ng totoo. Inaaswang nga ako nun. May kakaibang amoy umano sa paligid. Pero pakiramdam niya, wala na ang aswang na yon.